pagsamba, Panginoon, sa oras nito. Pinapapasalamat namin ang iyong pag-iingat mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakababata ng mga kapatiran. Maraming salamat. Binigyan mo kami ng oras, pagkakataon, upang kami ay patuloy na makasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, tunay nga napakabuti mong Diyos. Nakita namin ang iyong gawa sa lugar na ng Iyang Quezon. Maraming kaluluwa ang tumanggap sa iyo. Maraming kaluluwa ang gumaling. Maraming kaluluwa ang nagkaroon ng pag-asa. Kaya ang aming sasabihin, kundi salamat sa lahat ng ito na ginawa mo, Panginoon, sapagkat kung wala ka, hindi magagawa ang gawain ito. Hindi mapupunan ang lahat ng pangangailangan. Kaya maraming salamat at ang aming dalangin patuloy. Pagpalain mo ang bawat sa naming kapatiran at bibigay ng buhay, ng ari-arian, at ng lahat ng bagay na kanilang maihandog sa iyo. Tunay nga, ito ay para sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, Panginoon. Ang pag-iingat mo sa amin, papunta sa lugar na yan hanggang sa kami makabalik sa aming mga tahanan. Ito ay manifestation ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Patuloy namin dinadala namin mga spiritual leaders, mga pastors at missionaries sa iba't ibang lugar. Panginoon, mula sa lugar na yan ng Iyang Quezon, ang bawat isa ay nagsisibalik sa kanilang mga lugar upang sa araw ng linggo, ikaw ay mapupurihan at mapasalamatan. Dalangin namin ang iyong paggabay, ang iyong pagsama sa Sister Auckland, gayon din kay Sister Helene na ginagamit mo sa ministeryo ito. Maraming salamat at binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, sa matamis na pangalan naming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. We give you praise. At patuloy ho ang pagpupuno ng Panginoon sa lahat ng pangangailangan ng ministeryo. Ang ating mga leaders ay sabihin natin na nasa tamang direksyon ang kanilang ginagawang pagpapasya. Sapagkat kung paano marinig niya ang utos ng Diyos na kayo ay magpatuloy, hanggang ngayon po ay patuloy na ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Nang marinig niya ang utos na iayos mo ang church ng Batangas, siya ay sumunod. Bagamat hindi humihingi ng tulong sa iba't ibang churches. Palibhasa, narinig niya ang utos ng Diyos at ngayon ho ay matatapos na. Yung mismong church po ay tapos na at ang huling iniaayos ko ay pastoral house. Kaparehas ng murong, pinalaki, at yun nga. Nagkakatuwa ang mga taga-Batangas sa naging utos nito ng Diyos sa lugar na yan. Sapagkat si Nabeniho ay isang sambahayan na napakarami. Para ang sambahayan ng Sikenya at ang Bilyarin niya na sila lamang ang pumasok sa church ay talagang mapupuno ang iglesia. Sapagkat kung tumawag ang Diyos ay sambahayan. Kaya mapalad tayo na tayo ay sambahayan na tinawag ng Panginoon. Wala nang dahilan upang ikaw at ako ay hindi mapasama sa kaharian ng Diyos.
Kaya mo, yun know, ang kagagapan ng Sister Oklet, nasa Batangas, ay medyo nanghihina, medyo kinakailangan ng rescue. At salamat sa Diyos sapagkat on His timing, in His time, nag-shine ang ating mga kapatid sa lugar na yan. Minsan nga narinig na bagamat mayayaman ang mga kapatid ni Penny ay sa pagbibigay ay medyo nagkaroon na siya ng problema. Kaya ho, laking tuwa ng Sister Oklet sapagkat sa tawag na ito, nang itinatayo ng church, sinabayan ng krusada, may isang kapatid, ang Brother Benny, na nag-abot ng 100,000 para sa tulong sa pagpapagawa ng church ng Panginoon sa lugar na yan ng Batangas. Purihin natin. Tayo naman, patuloy na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi nyo tama, pero sabihin ko sa inyo, tuwing hayo at tuwing crusade ho ay nakaka-7,000 mo yung ating pinapadalang tulong sa lugar na yan ng Real Quezon. Alam niyo ba ang gasolina lang? Yung L3 yung ginagamit papunta roon dahil si Jeremy may pasok, iyahatid lamang yung mga humahayo. Ang krudo po noon ay 1.5 na. Pabalik-balik. Isang sasakyan lang yun. Kaya kung talagang hindi gagawin ng bawat isa ang gawain ng Panginoon o kalooban ng Panginoon, walang makakapanood. Yung mga humayong yan, pinababaunan pa yan dahil syempre, alam ka naman walang pagbili ng toothbrush. Narinig nyo yung isang totoo, hindi ko lang kung i-play dito, yung nakaraan, sa may baboy na nabuhay, sa liyabang ba yun? Yung isang babae doon ay iyak ng iyak sapagkat ang sabi niya, iniwan siya ng kanyang asawa, ilan yung kanyang anak, subalit na dumating ating mga kapatid ay nagtulong-tulong pa, matapos si panalangin, nagtulong-tulong at binigyan pa ng pambili ng mga pangangailangan sa bahay. Ganun ho yung ating mga kapatid. Ganun ang kanilang ginagawa. Hindi sila nagpapasarap. Sabi nga kay Sister Colin, pag si Sister Maura ay maraming nararamdaman, itiploy na natin yan doon sa Real Quezon. Kaya natin doon kung pakaligaya. Dahil baka nai-stress sa bahay, ay tanggalin natin siya sa stress. At sabi niya, Sister, hindi ko kaya yung ginagawa. Sinasaluman ninyo ang ibig ng araw. At kayo'y nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayun ho. Subalit sa mga nakaranas ng mga ganung bagay, ay talaga namang pabalik-balik sila. Minsan ay minsan ay naiko-collect pa naman. Subalit sila ay tuwa-tuwa sila na ginagawa nilang kalooban ng Diyos. Meron kasi tayong ibang mga kapatid na ahayo, maya-maya, sa buwang hindi hahayo. Babalik ulit. Kaya sabi na si Sister Oklet, ano ka ba? Saan ang puso mo? Paghahayo ba talaga o pagtatrabaho? Mag-isip ka na. Kung gusto mo magtrabaho na lamang, magtrabaho ka na lang, huwag ka nang kumayo. So pagka ganon, at tayo ay mga pusong mamon, tayo ay hindi makapagpapatuloy sa gawain ng
Panginoon. Amen. Ha? Amen ba? Natutuwa ako pag naalala mo yung isang kwento, isang patotoo ng ating kapatid tungkol doon sa pagkawala ng preno. Nang sila paparoon, hindi ko alam kung saan malayo yun eh. Ang mga nanay may kasamang bagungan. At doon sa pagbaba, nawala ng preno. Sabi ng isang kapatid natin sa nanay Oria, ano ba naman na yan? Kahit pala walang preno, tuloy-tuloy kayo. Oria, pahingin ng pamasahe, uuwi na lang ako, hindi ko kaya ngayon pinagkagagawa. Sabi naman na nanay Oria, wala akong dala dito. Wala akong dala rito. Pero ang ibig sabihin ng nanay Oria ay, italaga mo iyong sarili. Relax ka lang. Pag sa gawain ng Panginoon, sagot ng Diyos ang iyong buhay at ang iyong kinabukasan. Kaya yun ang kanilang ginagawa. At ang totoo na yan, sa pananampalataya, idiklaran nyo naman. Matagal na hinihibok si Jenny at si Pipet na kumuha ng L300. Hanggang doon sa lugar ng Makamot ay sinasabi ko, Jenny, kaya niyo. Ganito yun na. Pag kumuha kayo ng L300 at iyan ay nagamit ninyo, nakaisang taon sa inyo, at wala na kayong panghulog at hindi kayo nakapaghulog ng 3 taon, babatakin na yan ng bangko, at least, 1 taon kayo may sasakyan. Sabi ko sa kanya. Nagamit yung bagong sasakyan. Subalit ako'y naniniwala sapagkat aking naranasan, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Dahil yung L300 ng bumbo, wala naman akong hinihingaan sa inyo. Pero sa ngayon, ay 1 taon at kalahati na nababayaran buwan-buwan. Ang totoo nga niya, hindi pa dumadating yung 26, nakalagay na, may pambayad na. Ang daming ginagamit ng Diyos, hindi lang kayo, ang daming ginagamit ng Diyos na pupunan ang pangangailangan. Kung tutuusin, pwede kong gamitin yung kay Sister Maurang nang siya ay makatanggap ng pensyon, dinala agad sa akin yun. 200 ba, Sister? Oh, wow! Nang laki ng matang. Wow! 200,000! Pwede ko na yung kung ako ay kurang, pwede na kaming magpakaligaya, pero hindi. Kinabit ba natin yung isang pagkakataon para ang Panginoon ay mabigyan pang kalugarian at ngayon nga, history na tayo ay bumili ng cash na L300 para sa Panginoon. Hallelujah! Kaya kayo naman, tinetesting ko lang kayo. Nagsisimula si Pipet, pakilista ang mga pangalan ng magsisisama sa krusada. Tinitingnan ko, walang maglista. Ako naman, ang gagawin ko para tumami-dami, uunahan ko na. Kaso si Joey, nakakalimutan ko eh. Nakakalimutan ko si Joey. Pasensya ka na, Joey. Malapit din ikaw sa akin, kaya lang nakakalimutan ko ang iyong pangalan ko. Kaya lagi ko nang maalala ang pangalan mo. I-imagine ko na lang yung paglalagay mo ng mikropono dito, alalang-alala ko na yan. Na kayo naman ay kung nais nyo talaga na makaisa sa gawain ito ng Panginoon, huwag nyo isipin yung sasakyan. Basta ilagay nyo yung pangalan. Binilang ko nga, sabi ko, si Obed pala, madami palang anak na sumasama. Sino-sino yun? Basta 4 eh. Si AJ, yung sumasayaw, si Michelle at si Miracle, 4.
Para sa akin, dapat bawasan ito. Kasi, yung ating entry ay medyo, siyempre may bilang din ano. Alam naman yung pag nag-hire ka ng isang van, it means 7,000. Pero kung kaya naman talaga, at talagang may makakaisang van, makukuha naman tayo. Kaya lang, pagka iisa, kukuha mo ba naman yun ng isang van? Hindi ba? Madali ng pag-usapan yung pera. Ang mahalaga ay kayo ay mayroong tapang na maglista ng inyong mga pangalan. Purihin natin ang If you are a child of God, you are joined here with Christ. Christ is the firstborn of many brethren. As Christ is in us, the followers in this world, the believers like king rules. The believer establishes, exercises authority. Everybody say authority. Authority. Nagsasanay tayo o pinapraktis natin yung authority na binibigay ng Diyos sa atin. Paano natin yun pinapraktis? Sa pamamagitan ng pananampalataya, ating ipinapahayag na magkakaroon ng L300 ang subay at ang kinagatan. Ito'y ating sinasalita, ito'y ating pinapraktis, at pag ito'y binigay sa atin ng Panginoon, na pagtagumpayan natin na yung ating pananampalataya nagkaroon hindi lang ng authority, kundi nagkaroon ng kapangyarihan, nagkaroon ng power, at nagkaroon ng manifestation. Purihin natin ang At sabi dito, Christians, you has authority to reign and rule. Again, Christians has the authority to reign and to rule, to take charge of the world. Pamamahalaan ninyo ang daigdig na ito. Hindi kayo madadala kung saan-saan. Kayo ang magpapasya at kayo ang magdadala ng ipayong kaluwalhatian sa Diyos na ating pinaglilingkuran. You are in charge of every decisions that you will make. Amen? Amen. Ang hirap ng king kasi ang king ang nagpapasya. Decision making is in the hands of the king. At pag ang king ay nagpasya na, ang iglesia ay makikipagkaisa. Yes, ang king o ang leader ay nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, saan mo kami dadalahin sa taong ito? Magpapahayag siya sa pananampalataya. Uutusan siya ng Diyos. Aayusin mo ang church ng Batangas. Paroroon ka sa Real Quezon. Paroroon ka sa Batangas. Ang dalawang lugar na ito 100 kilometers away from Rizal na pinababalik-balikan. 100 kilometers away. Sa dalawang balik, 200 kilometers. Ang L300 na isa, nakakadalawang balik, 400 kilometers. Na crude nito ay 3,000 na kaagad. Crude pa lang yun. Hindi ko alam, Sister Maura, magkano na ikarga doon sa inyong L300? 1,000, ayun. Kaya pala sabi ni Chairman, tay, kung bawa na 1,500 kasi yung kaya may stock naman niya. 1,500 yung yung nako-consume sa lugar ng Batangas. It is not good for us to share our responsibility.
Ang sabi dito, hindi daw tama mga kapatid na isasara natin ang pintuan sa ating mga responsibility. Ano yung sabi ng asawa kong Susi? An opportunity to give is an opportunity to receive. Ay, yung kabila. On the other side, ano yun? Rejected opportunity to give is a rejected opportunity to receive. Lost opportunity. Ang sabi dito ay, Christians, it is not good for you to share your responsibility. Panagutan mo ang iyong kalalagayang espiritual. Pag sinabing alas 8 ang gawain sa linggo, kailangan alas 8, andito na kayo. Dahil matatapos ng mas maagang gawain ng Panginoon. Mahirap naman kasi na isuspend din natin ang face-to-face na pagsamba katulad ng eskwelahan. Mahirap tayo magdeklara ng wala nang face-to-face na pagsamba. Kanya-kanya na ho sa ating mga tahanan. Magiging talunan tayong mananampalataya. And sabi dito, do not shut the door. Do not shut your responsibility. Magkakaroon pa rin tayo ng pagsamba. Even though, kailangan natin mag-adjust ng kaunting oras para naman tayo ay hindi. Anyway, may tubig din yan, iinom kayo. Nababarahan ng katawan ni Virgin, itulak ninyo at uminom kayo dyan. Ano? Yan ay inilagay para tayo ay manatiling maayos yung ating mga katawang pisikal. Hallelujah. Sabi dito, we are kings and priests. A genuine priest offers priestly services to the people over whom he is appointed. He serves God faithfully. Sabi mo sa iyong kalapit, as a priest and king, a genuine priest offers priestly services to the people. Mga kapatid, you are here, ang tawag sa akin dito yan tanda ko sinasabi ng mga tagabangan, se-service ka ba? Hindi sisimba. Se-service ka ba? Ibig sabihin, your time here is not just to do something else, but you are to serve. Kaya nga tayo ngayon, I will serve you because, ano pa sa Lord? Ayun. Kasi kung hindi kayo nandito, ay talagang ang panahon ninyo'y nasayang lang. Tandaan ninyo, pag kayo'y bumaba rito, you are serving God and you are also serving yourself para kayo'y mapalapit sa Diyos. Kasi talagang pinapasyahan. Pwede naman tayong matulog na lang sa ating mga bahay. Pwede naman tayong lumangkwa ng kwatsa. Pwede naman tayong pumunta sa swimming kahit linggo. Dahil ang daigdig na ito ay punong-puno ng pamamasyal. Pag nakarating sila sa isang lugar, parang sila ay ligayang-ligaya. Ako naman sawan-sawan. Kami sa Lunes ay alis kami ni Erwin. Isang linggo kami sa hotel, magpapasarap, pakain, patulog sa malamig na kwarto. Pero ako'y tumatakas Noong Biyernes ako'y tumatakas. Kaya magdadala na sa Erwin ng maraming damit. Kung pwede kumalakay, may saman lahat Pero ang nais kong bigyan ng pansin dito ay ang kahalagahan ng gawain ng Panginoon. Higit ito sa lahat ng gawain. You will serve Him kasi may iniingatan ang bawat isa sa atin. Sabi dito,
Now, throughout the history of the Old Testament, it's only David who served as king and also as priest. A king is a man who rules and reigns over a territory. Alam niyo ang sarap na magkaroon tayo ng leader na priest na king pa. Ano ba yun? Talagang nagpapasya sila, matitigas, talagang sa pananampalataya, nagpapasya sila. Hinahamon nila tayo, sinasabi nila sa atin, kaya ninyo! Kaya nyo! Gawin nyo ito! Sige lang! Do it! At nagagawa naman. Kaya, iyan yung pananampalataya. Misa sasabihin ng Sister Rocklet, Hiling! Itayo mo ang bahay mo. Kabibili lamang ng sasakyan mo. Nagkakamiiyak yun sa gagawing pagpapasya. At ngayon ay nakatayo ng bahay, napakagandang bahay. Kaya iyan ang mga leader na nakakakita. May nakikita ang Diyos sa inyo. Na sinasabi nila sa pananampalataya. At kapag ito'y dininig ng kapatid na pinagsabihan ng gano'ng makikita, napakabuti nga ng Diyos. Dati ang sumay at ang kinagatan ay hindi alam ang gagawin. Subalit, sinabayan pa ng isang linggong nasa seminar at Brother Pipe. Kaya sabi nga niya, kami na, ako naman ang babalik. 3 araw na akong palawi-lawi, nagtitraining pero kailangan lumabas. Dahil kailangan mag-fill up ng mga dokumento. Ganito sa akin, maniwala kayo nung araw ng release. 3 lugar yung nakakagulo sa utak. Pagdating ko doon sa bangko, sabi niya, Sir, dapat ganito. Dapat ganito ang ginawa niyo. Kaya sabi ko sa kanila, umuna na kayo. Dito ako. Ang utak ko, 3 lugar. Doon sa bangko, doon sa release, doon sa Laguna. Parang tinuturture ang utak ko. Dahil sa Laguna may naghihintay na mga players. Nabibigyan namin ng 5,100 bawat isa. Message sa akin na nasa Laguna, Sir, asa na kayo? Hindi ko naman masabi, andito sa bangko. Hindi ko maghintay ka. Tapos, naisip ko, sabi ko, teka, di ba may kalahating milyon dala-dala si Jinko pambigay sa mga bata? Kaya sabi, Sister ko rin, papupuntahin ko dyan si Jacob, pagdadalahin ko ng 200,000. Dahil ipinipit nga namin yung oras eh. Kaya dala naman ni Jacob, ang problema na dumating si Jacob ay alas 12 na. Anong tawag ito? Lunch break na. Sabi, tingnan mo talaga itong kaaway na ito. Talagang nais, pilit gumagawa ng hadlang. Kaya ako'y nasa bangko, may message naman ito, pumunta ka raw dito, ikaw raw ang pipirma. Pipirma daw naman ako sa documents. Ay sabi ko naman sa kanya, ikaw na ang pumirma. Kaya yung sasakyan ay nasa kanyang pangalan. Dahil ang aking kaisipan ay punong-puno ng mga messages na naghahanap sa akin. Kaya naman sabay-sabay, naayos yung nasa bangko, nakaparong kami sa lugar ng Laguna, at alas 2 pa lamang,
ay namimigay na kami sa mga batang estudyante na naglalaro sa regional athletic meet. Purihin natin ang He carries out sacrifices for and on behalf of the people. Ang leader, dala-dala niya yung lahat ng para sa ikabubuti ng mga tao. As believers, we must have appropriate attribute. Everybody say attributes. Attributes. Mga katangian. May mga katangian ang pagiging Kristiyano. Yung mga attributes ng pagiging Kristiyano, ito'y ating ginagawa, ito'y ating iniingatan. Ano ba ang attribute ng mga mananampalataya? Why? Bakit kailangan natin gawin? We have to run the mandate that God has granted us. Mga kapatid, ginagawa natin yan sapagkat yan ang mandate ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tatanungin ko kayo, attribute ba na isang Kristiyano ang maging marites? Amen o no amen? No, amen. Attribute ba ng isang mananampalataya ang sumayaw-sayaw sa disco? No, amen. Aba, siyempre naman, katawa-tawa na iyan sa ating paningin. Mga dati nating ginagawa, na tayo'y ligayang-ligayang ginagawa yun, dahil hindi natin alam ang tama at mali. Tuwa tayong tumataya sa wedding. Tuwa tayong tumatama sa wedding. Tuwa tayong nakikipag-prosesyon. Tuwa tayo. Pero iba na. Pag ikaw ay mananampalataya na, may mandate ng Diyos sa iyo. Anak, ito ka na ngayon. Ito na mga katangian mo ngayon. Medyo bawasan mo na ang pagmamarites. Kinakailangan ikaw ay maging kahanga, ikaw ay maging maayos sa paningin ng ibang tao. Diba? Yung dati nating tapang, ang tapang ng aking kapatid na si Virgie, pag hinahamon nila sa sabulutan, nila Susan, ay nakikipagsabulutan talaga yan. Talagang nakikipagsabulutan yan. Subalit pag tayo ay mga mananampalataya na medyo tayo ay ito ba lahat? Pakibasa nga natin lahat. One of the attributes of a king is a decision making. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. A king must possesses and exhibit integrity. Everybody say integrity. Integrity. Ano ba sa Tagalog yung integrity? Pag sinabing king, mas mataas yun sa Christians. Pag sinabing king and priest, yun yung mga leader. Dapat may integrity sila. Ano ba yung integrity? Pag sinabi mo bukas, ay talagang bukas gagawin mo. Yun yung integrity. Kapani-paniwala. Man of integrity. Pag sinabi mo, gagawin mo. Manghirap sa isang hari ng magsasalita pagkatapos iba ang gagawin. Walang siyang integrity kapag gano'n. Kaya ang mga hari, ang mga leader, bago yan magpasya, tinitimbang-timbang muna dahil pag naipagpasya na, hindi na pwedeng pawiin. Gaya ng ginawa ko kanina, dahil mag-aalas 10 na, ay hindi pa tayo kompleto, bigla ako nag-message ng next Sunday, ay alas 8 ang ating gawain, 8 to 11. Hindi ko pa nga nakakukonsulta kung kayo makakarating ng 11 na ilagay ko na. Hindi na pwedeng pawiin. Pwede ko bang sabihin ko sa kinagatan tayo dahil marami pa sa inyo ang hindi nakakapunta ng kinagatan.
Taas nga ang kamay nang hindi pa napupunta ng kinagatan. Bibilangin ko. Taas ang kamay. Ayan. Gusto niyo ba sa kinagatan? Ang hirap kasi namin magpasya kasi baka pag pumunta naman ng kinagatan, kayo gusto kong makarating, kayo ang wala. Eh nakita na namin kasi ang kinagatan. Maayos naman siya. At nais din naman namin makita ninyo ang ginagawa ng Diyos. Na sa loob lamang ng 1 taon, na kayo ang lugar na yan ng kinagatan, at ang Diyos ay binunan ang pangangailangan. Sabihin natin, napakalaki na rin na nagastos doon. Kita niyo ang subay, napakaganda na. Yan ay pinasyahan ng leader na nung unang magpasya ay parang walang sasama. Ang subay, maniwala kayo. Nasabihin ko sa kanilang tapakan ninyo yung lugar na yon, tawanan sila, sabi niya, bakit doon? Ay kalapit yun ng pancho. Bakit doon? Banda yun noon sa bayan. Sabi ko naman sa sarili ko, hayaan natin ang mga patay ay mabuhay. Kaya yung church na sa baba, nagagalit pagbanlakas ng pagpupuri pagsamba. Dahil yung pagsamba nila ay hindi na naririnig at yung pagsamba na lang natin na lahat ng mga patay ay nabubuhay doon. Alam ba niyo, sabi ng mga guro sa subay, Sir, ang ganda ng gawain ninyo, naririnig po namin ang gawain ninyo sa subay. Kayo po ba yun? Sabi ko, hindi. Kapatid ko, yung tumatayo naman. Kaya mga bagay na sinasalita sa pananampalataya para walang makikipagkaisa, pero pag natapos na, makikita mo, Diyos nga, Diyos nga, Diyos nga, purihin natin ang kaya yun. One of the attributes of a king is decision making. Na pag nagpasya ng leader, salamat at kayo nakikipagkaisa na. Doon nga pala sa 7,000, matapang ang asawa mo nga pala. Yung nga pala hindi nakukuha na sa offering. Si sister ko rin, dahil siya yung pumupunta roon, si sister ko rin yung mga tatanong, oh, nasaan ang sa inyo? Eh di syempre, hindi naman pwede dito sabihin na kay Hillel po, na kay Pipit po, na kay Rachel po. Kaya pag siya harap, dala-dala na niya yung pang-crudo, pang-kain. Yung resort si Sister Ocolet na yung nananalutan doon. Yung Bible ay pinamimigay, 100,000 ang halaga. Sister Ocolet na ho ang nananalutan doon. Kaya yung 7,000, pagka yung kami ay nag-uusap na kami, sabi ko sa magkano na ang iyong na sabihin niya 5,000. Sasabihin niya sa akin, gusto mo ng 7,000 para perfect number. O sabihin. Minsan ang 3,000 pa, minsan iiyak na, 2,000 pa. Sabi, bakit ka naman iiyak? Hayaan mo lang. Kaya minsan, humaharap sa inyo, abiyang-hiyaan ako sa aking mga kapatid, dinner. Hiyang-hiyaan na rin siya. Kasi, may nai-message ako walang-wala rin. Ayun lang tumingin sa ako. Ayun lang tumingin sa akin. Hindi! Nararamdaman mo lang yun. Pero gusto rin tumingin, gusto rin nilang makapagbigay. Hayaan mo lang. Pag wala na silang pagbigay, huwag ka nang mamuli. Hayaan mo lang. May susunod pang pagkakataon. Kaya hindi na nadamay. Kami lang tayo lang ang nagkakadamahan dahil yung mga itetext lang. Dahil karamihan naman yung itetext sa tuwan-tuwa pa nga. Sister, ito ang sa akin. Ito ang sa anak ko. Kaya nagiging magaan. Kaya sabi dito, do not share. Do not share the responsibility. Do not share. Ano yun? Do not share. S-H-U-T.
Do not shut our responsibility. Ha? Ibig sabihin, open. 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 Alam niyo na ang ibig sabihin ng open. Ha? A king must possess and exhibit integrity. Another one of the domain or attribute is a king protects the domain against external and internal aggression. Ano yung external? Yung external, yung mga tao umaatake sa iglesia. Mga negatibong sinasabi sa iglesia. Yung mga maranatang yan, masusungit yan. Yung mga maranatang, mga suplan yan. Hindi yan nakikipaghandaan sa piyesta, matatakaw yan. Mga makasarili yan. Pag narinig niya, sasabihin niya, sumasang-ayon ba kayo? Siyempre, you have to protect the church against external people. May mga internal, ayan na. Pag sinabing internal, yan ang ating mga kapatid na minsan nagmamarites. Ayan. Minsan sinisiraan ng kapatid, minsan sinisiraan ng pastor, minsan sinisiraan, sila ay nagsisiraan. Ang tawag doon ay mga internal aggressors, mga internal prosecutor. Kaya we have to protect the domain against external and internal aggression. Kaya si Minnie nakikipag-sabon ganun. Pagka hindi maganda ang sinasabi sa iglesia, sa mga kapatiran, si Minnie tagapagsalita. Hinaharap niya ng mukha. At kung na kailangan makipagsabon ka, makikipagsabon na niya. Bagamat mali yun, hindi yun itinuro sa iglesia. Pero ano niya doon eh, talagang ayaw niya. Ayaw niya na sinisiraan ko yun. Kahit si Santi, pag nagsasalita yun, iba rin magalit si Santi. Sabi ni Santi, sige, bumili na kayo lahat ng L300, tigil-tigil isa. Sabi ni Santi, bili na daw ng tigil sa L300. Para daw yung mga marites ay mga tigil na. Hallelujah. Dahil tayo naniniwala na ang Diyos nating pinagdilingkuran ay napakabuting Diyos. Amen. Yes, may mga problema. May mga nangyayaring kung ano rin. Pero ang ating nakikita ay ang kagandang loob ng Panginoon. At tayo iingatan niya sa lahat ng kasamaan na dumarating sa ating mga buhay. Mga aggression. Kaya mga kapatid, as Christians, we have to protect each and every one of us. Ha? Pagtatanggol natin ang ating mga kapatid. Pinagmamasdan ko ang mga nagsisisama, si Bibi, sino pa. Aba si Norman, nakadalawang linggo na, no? Yung batang si Norman, kahit hindi nililist ang pangalan ng tuon, hindi naman namin pinauuwi. Dahil gusto talaga niya. Kaya yun namang iba, sabi, masusupa ako. Hindi pa malang masusupa na raw. Kaya pagdating sa gitna, suka na nga ng suka. A king is established in righteousness. Isaiah 54 verse 14. Pakibasa ng lahat. In righteousness, you will be established. Sa katuwiran, matatatag ka. Ayan. Yung paggawa mo ng kalooban ng Diyos, yun ay righteousness. Ha? Lahat ng ginagawa natin patungkol sa Panginoon, iyan ay ating katuwiran. At ang Diyos ay kasama natin. Pagka ang katuwiran ng Diyos ay ating ginagawa, sigurado, panalo tayo. Genesis chapter 28 verse 18.
At si Jacob ay bumangon maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulo niya at kanyang itinayo na pinakalaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. Pillars. Everybody say pillars. Pillars. Sa iglesia, may mga haligi. Ito. Haligi. Pillars. Ibig sabihin, physically yan, establishment, haligi yan yung pillars. Pag matitibay ang pillars, matibay ang church. Sa mga tao, may din mga haligi ang iglesia. Lagi natin dinadalang yung mga matatanda sa iglesia, yung mga mananalangin sa iglesia, yung mga nananagutan sa iglesia, na pag sinabing ang choir ay may kasal, yung mga yun ay nananagutan, dala-dala lahat ng mga instrumento, hindi na kailangan utusan pa. At yung mga iglesia, yung mga haligi yan, pag sinabing alas 10 ang gawain, alas 9, naroon na. Hindi ko lang alam ngayon kung anong nangyayari. Mukhang narito na kami, wala pa sila. Mga pillars of the church, na sila yung talagang nagsisimula ng pag-iipon. Sa ating iglesia, si Sister Olet ay may mga tinatawag na pillars. Sina Sister Sonia, sina Beth, sina Elmer, na sila talaga yung nananagutan. Alam ba ninyo yung mga music ministry doon? Nag-aakyatan yun, nagtatali ng mga kung ano-ano. Talagang ginagawa ang kalooban ng Diyos. Minsan nga, ito nga lang recently, yung kadadala ng TV ay sakay sa tricycle, nabasa yung TV. Hindi ko alam kung anong gagawin ngayon doon. Kung yung mga nagbuhat doon, nagbibili ng kapalit ng TV. Kaya ganoon din eh. Yung mga nananagutan. Kaya minsan, hindi natin alam, nakabili na sila ng instrumento. Hindi na humihingi ng pagbili sa mga leader dahil alam nila ang kanilang responsibility. Hindi na sinabi ang magdala ng electric fan. Okay, dala ng electric fan. May sarili silang electric fan ngayon. Kaya kulang ang electric fan, hayaan ninyo at ang Panginoon maglalagay ng lahat ng pangangailangan na nakikita natin, nakigagawa natin dahil tayo ay mga pillars of the church. Purihin natin ang Panginoon. Bahagi yan ng pagpuprotect. A pillar is used for strength. Sabihin mo sa iyong kapatid, a pillar ay ano? Used for strength. Apocalypse chapter 3 verse 12. Ang sabi dito, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aming Diyos. At hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng aking bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaw buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Sabi mo sa iyong kapatid, you are pillars of the church. You are pillars of the church. Sa kabila, you are the pillars of the church. You are the pillars of the church. Amen. Amen. How many of us protect the church? Ilan kaya sa atin ang pinuprotektahan ng church? Yung biniglalagay natin sa church, yan ay para tayo ay proteksyonan. Lahat ng mga yan, to protect each other. What kind of action do you exhibit in the church as a worker or as a believer? We protect each other by deploying weapons of the world. We protect each other by deploying weapons of our finance.
We protect the church by the actions we do. Kaya sabi dito, ako'y dumadalangin ng bawat isa sa atin ay maging believer na nagtatanggol o nag-iingat ng bawat isang miyembro ng ating mga kapatiran. The real people of God. Dalangin natin ang bawat isa sa atin ay maging tunay na tao, lingkod ng Panginoon na umaalaala sa bawat isa sa atin. Ang tanong sa akin ng misis ko ganito, sino kaya ang nagpapakain kay Norman? Saan kaya kumakain si Norman? Kaya ipupunta sa akin, nagluluto na dahil inaasahan magsisikain yung sasakay sa L300. Paano pag nagbukas sila ng kaldera? Di ba? Sabihin mo, pasensya ka na, walang-wala kami. Yung mga anak ba yan ng Diyos? Kaya si Jose, pagdating niya sa amin, bukas ka agad ng kaldero. Dahil sila sumasampalataya na may laman ng kaldero. Ganon yun. Ano ang iyong ginagawa? Tuwa-tuwa ako sa Batangas eh. Sa Batangas, pagkarating natin, kanya-kanya labasan ng mga pagkain. Kami na may nagpa-impress, nagdala kami ng kalan. Nagluto kami doon. Nagtutuan kami doon. Dahil gusto namin mainit yung aming kakainin. Bakit na pala pag gano'n? Naroon ang pagmamalasakit na tsumili ka, nagbibigay ng sakit. Talagang may mga bawal, may mga balan. Pagka ganyan, mga mananampalataya, sasabihin, wow, nagkakaisa ang mga kapatiran. Lahat ay may mga bala. Lahat ay mga handa. At iyan ay ating ginagawa. Walang isang pababayaan. Lahat ay nag-iingatan. Ano? Para sila may sumama na sa atin. Nanilig. Ayan, nagising na sila. He himself must be disciplined. Everybody say discipline. Discipline. Dapat may mga disiplina. Minsan ang bibig dapat nakasipin yan. Alam niyo sa gawain ng Panginoon, si Satanas nagpapakita ng mga negative. Para tayo ay pagka yung hindi na kontrol ng bibig ay sa halip na tayo ay magpanalanginan ay tayo ay magmumurahan. Ganyan. Kasi ang kaaway ay hindi pumapayag na mga mananampalataya ay masasaya. Kaya minsan, pag ikaw ay pakikita sa iyo pangit, at pag ikaw naman ay nagsasalita ka kagad ng negative, para ikaw ay bago pa lamang ay pauwi na kagad ng iniisip, malungkot na kagad dahil talo na. Minsan ililigaw ka nga eh. Magkakagaling ka ng tribune. Ay, pero ba't ako sabi niyo? Kaya tinuturuan, you have to discipline yourself. Na-experience namin ni Jeremy pag hindi namin alam ang lugar. Parehas, kakalatakan ako. Pero pag isisimper natin ang ating mga labi at kalulatian at mga ng ating ilalabas, di ba nakatutuwa at nakagagalak? Ang kaaway ay hindi nagtagumpay sa iyong buhay sapagkat alam mo kung paano didisiplinahin ang iyong katawan. Purihin natin ang Panginoon. The king is responsible for making rules, principles, orders that his subjects must obey. The king does not just do that. He himself must be disciplined. If he or a king is not disciplined, then the rules are not likely to be obeyed. So as a believer, how disciplined are you? Bilang isang mananampalataya,
Ano na kaya ang status ng buhay mo ng disiplina ng Diyos na nagagawa sa buhay mo? Noong araw, lagi kong nasasabi to dahil binago tayo ng Panginoon, noong araw, lalo na mga matatanda, kasabihan niya pagmumura, utang, yung mga maglalasing, mag-iinom, ginagawa nila yung regularly. Pag hindi sila nakapagmura isang araw, ay parang sila yung mamamatay. Dahil iyon yung kanyang buhay noon. Pero pag binago ka na ng Diyos, ikaw ay pawang-bago na, bagong nilalang na, lahat ng bagay ay nagsilipas na, dito, ikaw ay pawang naging bagong nilalang. Purihin natin ang Panginoon. Pag naniwala ka nung araw, mga bago pa lamang kami, nagkakatuwa kami. Kasi may kapatiran kami lagi tumatama sa weteng. Di pa nga namin alamin ng araw eh. Brother Rener, ito open ko. Saan galing? Tumama ako sa weteng eh. Oh, praise the Lord, tumama ako sa weteng. Praise the Lord pa nga ang sabi namin eh. Dahil pagka panalamimanan ng palataya, naging isulti yan sa sugal. Opa, nagiging alam ng weteng. Eh kung hindi mo alam, tuwan-tuwa ka pa, pagmapainin mo pa. Praise the Lord! Linggo-linggo tumatama ako sa wete. Pero hindi na. Kapag mananampalataya na, pinipilit natin gawin yung kalooban lamang ng Panginoon. Amen! Amen. Hallelujah! Sabi dito, how early do you go to your workplace? Yan. Mga mananampalataya. Anong oras kayo pumasok sa trabaho? Sabi ni Marjorie, dapat kayo mga GO, magtino, mape-permanent pala pag matino ang GO. Kayo nga naman. Sabi ng chief sa akin na lumapit, Piner, hindi na naman pumapasok sa Marjorie sa linggo. Kumusta na ako nanay mo? Ako, sumbungan na ng chief pagka si Marjorie wala. Dahil wala siya mapaghihingahan sa manang loob. Sabi ko naman sa chipa, may kaunti pa kung SGOT, SPOT na mataas pa o mababa. Kung kailan naman retire lang namin mo, tsaka nagkaroon ng mga kaya naman dapat, ang maging attribute sa atin ay tayo lumakas, ng lumakas, ng lumakas, ng lumakas. Para hindi naman ang tingin nila sa atin ano, nangyari sa mga kung kaya naging laman na ng hospital. Kaya palitan kayo, huwag lagi si Marjo. Kasi, ang boss niya, hepe, chief ng CID. Pinaka-boss namin ang kanyang boss. Pag wala si Marjo, yung mga communication doon ay mapapabayaan. Kaya nga marami nagsisipsip dyan, hindi sa akin, kay Marjo nagpapalakad eh. Dahil ang pagpulong niya ay doon agad sa hepe. Kaya na mapapasok yung ating ilang mga kapatiran dahil maganda yung nakikita. Pagka tayo ay sira, wow! Kahit anong apply ninyo. Pag naalala pa nga ng Marjo, kasi, lagi yung absent. Di ba? Kaya tulungan natin siya. Tulungan natin kayong mga ipinapasok niya. Ay pilitin ninyo ng attribute o yung katangian o yung pagkatao ninyo ay maging maganda. Para walang masabi ang iba. Yung pagkukumana ng palataya, makareklamador. Kaya si JL ay nagsisimula siya sa pagiging guro ng Binangonan Elementary School, Central School. Na mga Central School ang mga pinagkukunan ng mga leader. Lugar na kung saan hinuhubog ang mga empleyado. At kapag nakitang maayos
na promote. Kaya may review ng inquest. Ano yung inquest? National Qualifying Examination for School Head. At binisita ko mula sa kung anong school, dumating ako doon. Aba, si JL ng MC. At English ng English doon. Cheche, bureche, bureche, bureche. Hindi ko mahusay. Ini-impress yung mga kukuha ng test. Mahusay si JL. At pag kayo nai-train sa ganan, ibig sabihin, may nakikita sa inyo na balang araw, kayo naman ang mga susunod na henerasyon ng mga leader sa DepEd. Mag-repent kasi kami. Ako ay batang-bata. Sabi ng mga principal, Sir, ilang taon na kayo? 55. Oh, wala namin 45. Hindi. Nagkukulay lang ako ng buhok. Susunod pa. Eh si Brother Pipin ko ilang taon na? 53. Ha? Mas bata pa ba sa inyo yun, sir? Oo naman. Parang hindi. Parang si Brother Pipin ang matanda sa inyo. Si Pipit, kami ay mga magre-retire at kailangan may mga mapapalit na mga mananampalataya na magdadala ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ha? Kasi yung mga guro, lahat ng mga kinakailangan may makitang kaibahan. Ito ang principal na born again. Ito ang principal na hindi born again. Ang pangit pagkaganito ang principal na born again, urako. Patay tayo dyan. Sira ang pangalan ng Panginoon. Ano ang maaalaala nila sa pagiging born again mo? Maganda ba ang ginawa mo, ang ginagawa mo? Anong oras kang pumasok sa iyong opisina? Kasi tatawagan ako ng misis ko, tawanan yung mga kasama ko. Hello? Alas 5:30 na. Nasaan ka na? Nasa office pa. Ano ba naman? Ano pinagkagagawa mo dyan? Ang bababae ka lang yata. Ayan. Hindi. Meron akong tinatapos na taas. May makitang kaibahan bilang mga mananampalataya, kinakailangan may establish mo yung righteousness na hinahanap ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya sabi ni JL minsan sa akin, Sir, nahihirapan na po ako. Bakit? Minsan po yung grade 1, tapos paghugas ng buhay ng bata, tiis ka. Mahalaga teacher ka. Minsan po ako grade 4, minsan po ako grade 6. Tiis ka. Gano'n ang ginawa sa akin ni David Verdiguera ganoon. Kung sinong absent na nakalit na teacher, doon ako. Yun daw ang tuturuan ko. Ako daw ang taga-fix ng mga problema. Lahat daw ng problema sa school, ako ang gagamitin niya. Maganda yung JL. Pero kung nagagamit ka para maayos ang problema ng principal, absent si Kuala, na kay Kuala ka. Absent si Pedro, na kay Pedro ka. Dahil ikaw ay ginagamit na taga-solve ng problema. Problem solver ka. Sa iglesia, sino dito ang problema ng iglesia? Sino dito ang pinasasakit ang ulo ng pastor? Sino dito ang pasaway? Hindi iyan ang nais ng Panginoon sa atin. Sino dito ang pagkaalis ninyo na iiwan para mag-map ng mga maglinis? Yung mga batang bulilit, sila yung nananagutan. Na pinauuwi na namin kami gutom na, kutak-kutak, pagpuspusan, kuhintuhan, ayaw magsiuwi. Sila ay nananagutan. Sino dito ang nag-aayos ng bulaklak?
Makikita na lamang natin, ayos na ang bulaklak. May tagabili ng bulaklak. Simple yung pagtanggal ng container, dadalhin yun sa bilihan. Yan ay napakalaman. Lahat tayo dito ay nagtutulong-tulong. Mayroon namang tagagawa ng church mismo. Pumutok ang kuryente, pinagta ng kuryente. Dahil tayong lahat dito, tinawag tayo ng Diyos, pinagsama-sama tayo ng Panginoon para ang Panginoon ay mabigyan ng kaluwalhatian. Kaya huwag kang papayag na taga-ubo ka lang. Yung buhatin mo ang kamubing, pabalik-balik. Napakalaking role yan. Dahil nakaka-attend siya, dahil atin siya, mga simpleng bagay. Kaya mga kapatid, iyan ang attribute ng pagiging isang mananampalataya na patuloy natin siyang gampanan, maging taga-solve tayo ng problema. Kung may problema kayong nakikita, tulong-tulong nating lutasin ang mga problema ngayon para maingatan ng ating mga kapatid. Amen? Pag masyadong mainit, ilipat natin ng 8 to 11. At kayo naman ay pagsirating dito kahit 8 na. Pero yung mga tumantayo dyan, yung mga pillars of the church, dapat before 8 ay andito na. Ha? Abangan natin kung tayo ay papahintulutan sa kinagatan. Dahil for 1 year, halos hindi na natin nakita ang lugar na yan. Ating alamin kung may mananampalataya pa roon. Siyempre, mayroon. Ating tingnan ang structure nila at baka tayo may makita na kulang sila, ay atin silang bigyan. Ha? Kaya sa ating lahat, tayong lahat ay tumayo at ating awitin ang I will serve you because I love you. Because I love you.